Sunod, ano ito mga kababayan? Dito tayo mga kababayan kay Sara Duterte. Ano ba tong kay Sara Duterte, Ken? Nako, ito mga kababayan. Alam nyo ba yung kay Sara Duterte? Ganito yan. Mga kababayan, si PBBM handang makipagdialogo, handang makipagsundo, handang makipag-unity ulit kay Sara. Sabi ni PBBM, ayaw ko nang may kaaway. Gusto ko magkabati-bati ang lahat, makipagdialogo, makipagkausap ng ayos, kung sino ang may mali, magpatawad, kung sino ang may ginawang mali, magpatawad. So ngayon mga kababayan, magpakumbaba ba sa madaling salita? Alam niyo mga kababayan, si Sara no choice. Meron pong Ninitian lang ni Sara, mga kababayan. Ito po. ginawanan lang ni Vice President Sara Duterte ang ad-hoc na dialogo ni Pangulong Bongbong Marcos para sa unity. Narito ang express report ni Bril Montalvo. Para sa unity, handa raw makipag-usap si Pangulong Bongbong Marcos sa lahat. Kahit pa kay Vice President Sara Duterte. Natanong tungkol dyan ang bise. Ang sagot niya, nasa The Hague, Netherlands Yun lang si daw. Sara para bisitahin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Detention Facility. Habang naroon, nagpasaring din ang bise tungkol sa korupsyon. Malungkot ang Pasko natin dahil hindi natin gusto ang mga nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na yung mga iskandalo sa korupsyon at yung pag-aabuso sa posisyon at mga opisina ng gobyerno. Wow, galing pa talaga sa kanya ha. Galing pa sa kanya yung salitang malungkot ang bansa natin dahil sa korupsyon at pag-abuso sa posisyon. Sara, hindi ka ba nananalamin? 'Di ba? Diyos ko, hindi ka ba nananalamin? Sabi niya malungkot daw ang ating Pasko dahil sa korupsyon at yung mga umaabuso sa posisyon. Sara, kung meron mang umaabuso sa posisyon, ikaw yun. Vice President ka ng Pilipinas. Ano ba ang duty ng Vice President? Ano ba ang trabaho ng Vice President? Ang maglilipad-lipad sa ibang bansa? Ang magbabiyahe-biyahe? Ang gagastos nung nabigyan ka ng pondo, lumipad ka na naman? Diba? Ang magbibitbit ng sangkatutak na bodyguard at pamamasahian mo ng 14 million sa 8 ikot lang? Diyos ko naman, sa'yo pa nanggaling, sa bunganga mo pa talaga nanggaling yung salitang malungkot ang Pasko dahil sa korupsyon at sa mga mapagsamantala, no? At saka maano sa, ay naku, Diyos ko naman Sara. Speaking of corruption, ikaw yung pinakaunang may issue sa korap. Yung confidential fund mo, kaya ka nga na-complain na ng impeachment complaint. Kaya nga may nagko-complain sa'yo sa impeachment dahil dyan sa corruption mo sa confidential fund na hindi mo mapapalipaliwanag. Sasabihin mo ngayon na iskandalo dahil sa korupsyon at yung mga gahaman sa posisyon, ang pang-aabuso sa posisyon. Sara! Huy! Day! Maulaw ka, day! Uy! Sara! Di ba? Maulaw biyapog ka. Uy, ayaw palabig pabagag na mong day. Vice President ka sa Pilipinas, day, pero nag-duty ka sa dahig. Nan, giahak, wak ka maulaw. Bagaan ka inimog na mong day. Uy, tapos, diha pa sa imuha manggaling yung salitang korupsyon. Ikaw nga yung unang na-isyuhan ng impeachment kasi korap ka. Di ba? Nanday, ang kapal na mukha mo, day. Hala, mahiya-hiya din tayo pag may kunti, day, ha? Day, wag masyadong pakapal sa mukha, day. Kaya yung iba pa naman kumapal ang mukha, day. Umamoy putok ang kilikili sa sobrang taba. Giatay. Uy, mahiya-hiya tayo paminsan-minsan. Ang kapal na mukha. Sa kanya pa talaga nanggaling, guys. Sa kanya pa talaga nanggaling yung salita talaga na malungkot yung Pasko sa natin sa Pilipinas dahil sa korupsyon at yung pang tawag doon, pang abuso sa posisyon. Hala, ulaw kaayo baga kaignawong. Hala, baga kaignawong sa tao. Uy,
Vice President ka sa Pilipinas, day. Pero nag-duty ka, day, sa iba't ibang bansa man. Trabaho ba ng Vice President, day? Maglilipad-lipad kung saan? Day, wala man na sa imo ang pinanumpa ang ano, day, sa Code of Conduct or ano, day, Aning ni ang tawag ani, yung ethics, no? Code of Ethics at Code of Conduct. Diyos ko, baga kaignawong ayaw palabig ing ana, day. Maubi nang gigaba-gabaan mo karon, day, kay ang Ginoo, day, wa man nagpikit ang Panginoon, day. Dilat ang mata ng Panginoon, day. Lalo na kay kay Ezekiel, kilala nyo si Ezekiel, yung isang anghel na si Ezekiel. Si Ezekiel, isang anghel, sumakay sa isang sasakyan na maraming mata. Nakikita ka ni Ezekiel, sa anghel na si Ezekiel, day. Oo, daghan kay itong mata si Ezekiel, day. Wa gid na, naku, day. Undangin na ng imong pagkasinungaling, day. Uy, mahiya-hiya naman tay paminsan-minsan, day. Ang kapal talaga, day. Ang kapal talaga ng mukha mo, day. Kahit ibabarnish natin yan, day, kikintab lang yan pero makapal. Kahit ipapildilihan natin yan, day. Makapal talaga mukha mo, day. Di ahak ka, day. Ayaw ko talaga magmura, day. Pero baga kay kag nawong, day. Ayaw palabi sa pagpabagag nawong, day. O na-spoiled ka sa una sa imong tatay, day, nung mayor ka sa Davao, day, nga nagnakaw ng confidential fund, day. Huwag mong gawin sa national dyan, day. Diba? Kung noon mayor ka, day, million, billion, 2 billion ang confidential fund mo, day. Huwag mong gawin ngayon, day, sa national politics, day, kay makaulaw, day. Uy, huwag ka kahibalo, day. Lalaki ang mga anak mo na araw-araw na nakatatak sa isipan ng tao na ang kinain nila galing sa nakaw. Diba? Lalaki ang mga anak mo, day, tataba sila galing sa nakaw, day. Nakakahiya yan. Ako, day, di bali nang sabihin walang pera ang pamilya ko, day, angkan ko mahirap, day. At least hindi ako titingalain ng tao at titignan, hala, ito yung anak ni Sarah, lumaki na. Ano kayo, saan kayo galing tong ginastos nito? Diba? Kita mo yung kapatid mo si Kitty Duterte? Ang tao naghahanap kung nasaan yung bill, nasa ilong daw. Diba? Hindi kayo mahiya sa ganyan. Yung bill, nasa ilong. Ganun ang sinasabi ng tao. Saan yung bill ni Tatay Digong? Nasa ilong. Diba? Kung ayaw mong ganyan, day, sabihin na, yung mga anak, kinain ng anak mo, day, galing sa kurap. Pangit yung ganun, day. Uy, naranasan na kaya ng mga estrada yan, day. Diba? Hindi na nag-iisa ang mga estrada. Diba? Nakikita nyo noon yung mga mansyon ni Erap sa Boracay, yung mga mansyon niya sa Taytay. Diba? Inaagaw ng kasi kurap si Erap. Tapos sinabihan sila ng tao noon, si Jinggoy lumalaki galing sa kurap. Tapos sumasagot naman yung mga supporter ni Erap na, uy, hindi nyo alam, dunya kaya ang nanay niya ni Erap. Diba? Dunya na ang nanay ni Erap bago naging presidente, mayaman na yan sila. Diba? Yan ang palusot eh. Ngayon, day, ang tanong, day, dunya ba ang tatay mo? Dunya ba ang lola mo? Hindi naman. Okay lang sila Erap, kaya ang pangalan ng nanay ni Erap, Dunya Mary. Ang lola mo, Dunya Elizabeth, ang nanay mo. Hindi naman Dunya ang nanay mo eh. Diba? Oo. Nakakahiya yan, day, yung sasabihin, ito yung mga anak ni Sarah, malaki na, galing sa kurap yung mga ginamit niya. Nuy, nakakahiya. Diba? Oo. Si Erap dati, sinabihan mga anak, galing daw sa kurap ang ginagamit, ginagastos. May rason ni Dunya na ang nanay niyan. Kaya wala na sigurong karapatan na hindi po lahat siguro galing sa kurap kasi Dunya Mary ang nanay niyan eh. Kay Sarah, ang nanay ni Sarah, Dunya bang pangalan? Hindi naman. Diyos ko naman, nakakahiya, oy. Diyos ko. Kasi kung tutuusin natin, mga mayayaman na, mga Duterte, asan galing yaman nila? Wala nga mga negosyo. Anong negosyo na ni-represent nila doon? Ukay-ukay. Ukay-ukay kaya business nila, nilagay doon sa sa tawag dito, yung COC nila, sa Comelec, yung COC, ang business daw nila, ukay-ukay. Baga kay nawong. Sa kanya pa talaga nanggaling yung salitang pang-aabuso sa posisyon. Ikaw naman number 1 ng abuso sa posisyon, day. Bakit? Tanong ko, day, sa'yo, day, ano ba talaga ang trabaho ng Vice Presidente? Di ba tulungan ang presidente? Maggawa ng project,
tumulong sa mga nasalanta. Ikaw, pag may panahon ng bagyo sa kuna, wala ka. Trabaho ba ng Vice Presidente na manonood ng concert habang binabaha ang Pilipinas? Habang nililindol ang Cebu, binabaha ang Cebu? Trabaho ba ng Vice Presidente na mag-outing sa Mauban, Quezon? Mag-outing sa resort? Hindi trabaho yan. At, ngayon lang ako nakarinig dyan sa buong kasaysayan ng Pilipinas, politician, na Vice President may 300 plus na bodyguard, nakakahiya. Chupaing, Miguel, shout out. Nakakahiya, uy. Diyos ko. Ikaw, ang kauna-unahan, na politician sa Pilipinas na may 335 bodyguards. Buti nga, kinuhaan pa ng 75. Dati, 400 plus yan. Diyos ko po. Diyos ko. Mga Handaan na kababang. rin daw ni VP Sara ang muling pagsasampa ng reklamong impeachment laban sa kanya. We're about to release a statement about the impeachment, no? So, lalabas namin yan sa Monday. Meron lang ako mga edits and amendments doon. O, kita mo? Sasabihin mo pang-aabuso sa posisyon at pang-aabuso sa posisyon at korupsyon. Ikaw na nga mismo magsabi na kinasuhan ka, may impeachment complaint ka. So ano bang rason doon sa impeachment? Corruption. 'Di ba? Ang kapal ng mukha. Nakita niyo mga kababayan, malungkot ang Pasko natin ngayon dahil sa iskandalo ng korupsyon at gahaman sa posisyon. Tapos ending, meron siyang complaint na impeachment. Anong laman ng impeachment? Corrupt. Hello? Di ba lumabas na mismo sa bunganga niya na meron na naman daw siya, handa na naman daw siya sa panibagong impeachment complaint. Ano bang laman ng mga impeachment complaint? Di ba yung corrupt? Corruption. Paglustay mo sa 600 million confidential fund. Di ba? Continue. Sinagot din ng bise ang mga bumabatiko sa kanyang opisina dahil sa pagbili umano ng overpriced na laptops. Tatura Wala lang. pong findings na ganun ang Commission on Audit. No, kung nakita ninyo sa statement ng Office of the Vice President, pinublish na yung report ng Commission on Audit at wala silang findings of any wrongdoing sa Office of the Vice President. Wala daw findings. Di dapat nireklamo mo ang COA kasi nakita namin yung presyo. Nakita mo yung 12 kapirasong bus? Bilyon ang halaga nung bus na 12. Bilyon. Tapos yung motor, milyon-milyon ang halaga. Ilang motor lang yung 26 ka motor. Magkano? Diyos, anong binibili yung motor? Yung pwedeng tumakbo sa NLEX, sa SLEX? Yung tag 600cc ba? Walang problema kung ang motor na binili ninyo tag 600cc, natural mahal yun. Katulad nga sa sasakyan ko dito, magkano yung cc ng sasakyan ko? 455cc lang yan. 'Di ba? Yung lakas niyan. Horsepower. 'Di ba? Ako maiintindihan ko pa yung motor kung Ducati yun, BMW, okay lang, milyon-milyon ang halaga. 'Di ba? Oo. Kung motor ang binili yung Badja, wale, magkano lang ang Badja? 25,000, Diyos ko, kargahan, may Cupra sa amin, Rossi, di ba? Tapos sasabihin niya, malungkot ang Pasko dahil sa korupsyon at mga gahaman sa, abuso sa posisyon. Ikaw nga yung, alam mo lahat ng sinasabi ni Sara nandyan sa kanya, hindi mo na kailangan hanapan pa eh. Di ba? Hello po, Min Chats, Miguel, shout out. Harley Davidson, di ba? Yung katulad sa mga motor ni ni Coco Martin or di kaya ni Isko Moreno, yung Harley Davidson, Ducati, BMW, di ba? Maniwala pa ako. Ang tanong, o baka yung binili ni Sara pareho sa motor ni ni Pastor Abante, Bini Abante. Ang tanong, para saan yung motor? Sasakyan ng mga bodyguards. 'Di ba? Maniwala ako yung motor ni Bini Abante, yon milyon talaga halaga bawat isa nun. 'Di ba? Lay Classic, ayan, tawas, tagpiso na lang, 'di ba? Ay, Diyos ko. Sub Annihilation, hello po. Amber Bernadette del Rosario, may putok ang kilikili. Akala ko matigas ang bato, bakit malambot, ayaw magpakita. Made in China na mga motor. Kaya nga, 'di ba? Enco.
Eh, Diyos ko, grabe naman. Nakakaloka. Diba? Mahal daw yung brand ng Iyotman, Kent. Para saan ang motor? Eh, yun nga, Ma'am Carmelita. Para saan ang motor? Hindi ko nga alam. Baka motor ni Ghost Rider. Kaya nga, di ba, BMW, Ducati, Harley Davidson, or di kaya yung isa pa, yung Haggard, yung laging dinadrive ni Digong. Bakit? Maskin si Sarah, nagdadrive niyan dati. Yung Haggard na motor, yung dalawang tambutso, yung may mga bag sa gilid, yung katulad sa mga motor ni Arnold Schwarzenegger at ni James Bond. Baka ganun nga. Ay, nako. Di ba? Nakakabuisit kasi dyan yung COA basta daw may resibo sapat na. Kaya nga, ako pala si Kent ngayon, bibili ako ng wifi halagang 10 million basta may resibo, okay na. Kaya nga minsan din itong COA, BIR, Immigration, Bureau of Customs, yan. Ako, sunod-sunod na kayo. Ang BIR, lahat ngayon suspended ang mga ano dyan. Mga matataas na opisyal. Naku, nasisilip na ni PBBM. Baka may lagay sa COA. Yun nga, Sir Kenry. Diba? So yun lang po mga kababayan, yung ating live, no, sa mga oras na ito. Mga kababayan, kasi medyo ito, naka-apat na topic naman tayo. So mamaya, dagdagan natin yan mga kababayan. Yung aircon, Sir Kent, magkano? Tag 100,000 plus yung aircon. Sabi ko nga, hala, yung aircon ko nga dito, American Homes, 30,000 nga lang to. May LG pa ako doon sa baba, split type, 40,000. Meron pa akong Carrier doon na inverter, 30,000. Sabi ko, anong klaseng aircon yan? Baka yung nakatayo yata na aircon. Mahal talaga yun, yung nakatayo na aircon, yung hindi window type. Oo, pero alam ko yung Office of the Vice President ni Sara, napakaliit lang yung opisina niya sa Quezon City. So alam ko ang binibiling aircon yan, yung mga nakatayo, yung parang nasa Jollibee. Ma'am Emma, hello po. Alam ko yung mga aircon binili niya, yung mga nakatayo. Yung pareho sa Jollibee, sa Mang Inasal, sa Chowking, di ba? May mga aircon na nakatayo. Yun, mga mahal po talaga yun. 200,000 ang isang laptop, baka gold daw ang nasa loob. Diyos ko, MacBook nga na napakamahal. Baka yung aircon niya nagbubuga ng apoy, pwede na magluto ng lechon, may may turbo. Kaya napakamahal. Diyos ko naman. Ako maniwala pa ako kung ref yan, TV. Ay nako. So yun lang mga kababayan, no? Maraming salamat po, no? Sa inyong lahat. Aircon plus may heater. Ganyan kamahal. Totoo, Sir Kendry, yung aircon tas may heater. Sa ibang bansa, di ba? May aircon pag tag-init, aircon tas pag taglamig may heater. Kahit dito sa akin may heater to, American Homes. May heater siya, kaya mahal talaga. Pero actually, magkano lang naman tong aircon ko? 30,000 lang to. Utang ko pa to sa home credit. May heater. Ganun talaga mahal.